Mga kaibigan, kababayan ko sa Quezon City, sa Makati, sa Davao, at saan man kayo naroroon, mula sa mataong streets ng Los Angeles, California, hanggang sa mataas na mga buildings ng Dubai, mula sa malamig na winter ng Toronto, Canada, hanggang sa mainit na sands ng Riyadh, Saudi Arabia. Ano po ba yan? Parang deja vu na naman tayo. 53 years ago, September 21, si Tatay Marcos ang nag-declare ng martial law. Ngayon, bukas, September 21 ulit, at ang libo-libong sundalo at army na nagmamarcha sa streets. O baka naman fake news lang yan, sa TikTok. Para seryoso mga bes. Bes, talagang matatawa na naman yung mga estudyante natin dyan. Kung hindi tayo magiging maingat, baka maging history repeat na naman tayo mga kaibigan. Ako si Lan, ang inyong #WalkWithLan, voice para sa Pinoy youth at OFWs from Manila to the Middle East, para sa mga kabataan na naghihirap na sa jobless rage at sa mga OFWs na nakakapagod para sa remittances na nawawala na sa kurakot, mga kaibigan. Imagine, nag-o-overtime ka sa Jeddah, nagsisend ng $500 monthly. Tapos yun, napupunta sa ghost flood projects na hindi man lang nakakatulong sa baha, sa pateros, Relate ba kayo mga kaibigan? Yung tipong parang yung meme ng one tamad, pero version ng gobyerno, natutulog sa trabaho habang tayo'y lumulutang sa tubig. Pero seryoso, Today, we are diving deep into the rally bukas, September 21, 2021, the Trillion Peso March at Luneta at 9 a.m. at yung main event sa People Power Monument at 2 p.m. Anong mangyayari? Batas militar na talaga o people power na naman mga kaibigan? This is a couple of minutes deep dive. This is for you Gen Z at millennials na gusto ng fast facts, sharp takes at konting tawa para hindi maging boring ang politika. We will break it down. The corruption scandal, balanced views from pro at anti-Marcos sides. Global context for OFWs. Nag-mute. Ayan po ay talagang fact-based po tayo dito. Promise, based sa reports from Rappler, Philstar at Reuters. Walang chismis lang mga kaibigan. Walang fake news dito sa #WalkWithLan. Kung nakaka-relate ka, hit that like button. Subscribe kay #WalkWithLan para sa mga daily, hourly, weekly, monthly Pinoy political commentary. We are 18,000 na po tayo. Magna 19,000 subscribers na. Tulong nyo po para umabot tayo ng 100,000 subscribers. Comment down below rally or chill. Share sa OFWs groups, sa Facebook, at kung OFW ka sa United States o Canada, send super thanks. Yung $5 mo, mas malaking impact kaysa sa ghost projects. Tara, let's walk this mga kaibigan. Okay, mga kababayan dyan sa Pasig City, sa Caloocan, at sa mga OFW sa Sydney, Australia. Let's start with the hook. Imagine, 1.9 trillion pesos spent sa flood control mula 2010 hanggang ngayon. Pero bakit parang walang pagbabago? Yung baha dyan sa Antipolo o dyan sa Imus, Cavite, parang annual tradition na ayon sa Rappler at Philstar reports. Halos 545 billion pesos mula 2022 lang ang may anomalies, ghost projects na hindi naman na-build, overpriced canals na parang luxury yachts, at $15 contractors lang ang kumita ng $20 20% na budget. Nandyan ang AD Gonzales, Ed Marie, at saka yung iba pa.
taga saan ba tong AD Gonzales na ito? Ay balita ko, taga Mexico, Pampanga yan at San Fernando, Pampanga. Anyway, yung tipong, uy, boss, bayad na yung project. Pero sa totoo, wala naman talagang project. Isipin nyo, si Mang Juan, mga kaibigan, isang OFW sa Abu Dhabi, nagtrabaho ng 10 taon sa construction. Nagpadala ng 2 milyon para sa bahay sa Batangas City, tapos bumaha ulit dahil sa fake flood walls. Relate ba mga bes? Sa Hong Kong o Singapore? Ito yung hard-hitting truth ayon sa Department of Finance, na wala tayo ng 118 billion pesos sa corruption from 2023 to 2025 lang, no? Parang yung pork barrel scam ng 2013, pero upgraded flood barrel scam. Yung contractors parang Avengers ng Kurakot with cameos from congressmen. Ha ha ha! Pero seryoso ito yung dahilan kung bakit nag-resign si Speaker Martin Romualdez. Pinsan ni BM, pressure cooker na ang Malacanang, mga kaibigan. Ito yung struggle natin. Jobless graduates sa Angeles City, Pampanga, na dapat magbibuild ng future pero nawawala sa tubig at corruption. UP students na 1,000 ang magjo-join bukas. 1,000 lang ba? Keep watching for more next The Rally Dits, mga kaibigan. Oy, Kurakot, the real super typhoon, mga kaibigan. So, anong mangyayari? Oy, sa mga nagpapanik sa X, tungkol sa libo-libong army nagmamarcha, chill muna. Ayon sa PNP, full alert sila with 50,000 officers pero walang specific threats. Yung march na yan, coordination lang for security, hindi invasion. Okay, 9 a.m. sa Luneta, baha sa Luneta led by students at activists like Tindig Pilipinas, nagkaisa labor coalition. Then 2 p.m. sa People Power Monument, trillion peso march with church groups, Akbayan at 200 plus orgs. Expected thousands, maybe 15,000 sa EDSA site. No, ang lit yan. Okay, parang 1986 EDSA, mga kaibigan. Pero Gen Z version, walang tanks pero may TikTok lives at trillion peso march trending, no? Si BBM, sabi niya, I might join if I'm not the president. Langya talaga. Parang, sorry guys, busy ako sa SONA sequel. Pero seryoso, military chiefs like Chodoro at Bronner, solid sa Marcos, walang defect calls na tatakbo. Anong mangyayari? Peaceful with free rides from Angkas at Manibela. Para sa mga OFW sa Qatar at Kuwait, watch live streams. Ito yung voice natin abroad, mga kaibigan. Okay. Para sa credibility, let's balance ito. Walang bias. Puro facts. Facts lang, mga kaibigan. Pro-Marcos side, no? Tayo, no? Si BBM, nag-form ng Independent Commission for Infrastructure. ICI led by ex-SC Justice Andres Reyes para i-probe lahat. Walang holy cow, sabi niya, no? No one is spared. At nagpa-lifestyle check sa officials, no? Plus, nag-support sa protest, express outrage peacefully. Ito yung accountability push post SONA 2025 na nag-expose ng issues. Bakit ngayon lang? Yung family history ng Marcoses, infamous sila sa plunder noong 1972 to 1986 at ngayon 118 billion pesos loss, no? Parang history repeating, no? Organizers like Akbayan say hindi pro Duterte o pro Marcos, anti-Kurakot lang, mga kaibigan. Similar sa Indonesia, youth riots over corruption, spillover ba? Buti nga hindi matatapang ang mga Pilipino. Wala, duwag ang mga Pilipino, lalo na dyan sa Pampanga. Talaga namang para sa mga kabataan dyan sa Cebu City o Bacolod, at demand transparency, hindi promises. Kasi bakit ko po nasabi na hindi matatapang ang mga Pilipino? Dahil until now, hindi po tayo gumagawa ng aksyon. Okay? Bakit nga po ba? Di ba? Protect na yan, taon-taon na binabaha ang inyong mga kabahayan. Ngumingiti-ngiti pa kayo. Taon-taon na talagang halos gibain ang inyong mga bahay. Tumatawa-tawa pa kayo. Ano yan? At patuloy nating ibinoboto ang mga
politikong pulpul na yan. Kaya nga po dapat ay talagang kumilos na tayo, no? Yan, mga kaibigan. Okay, mga Gen Z sa Taguig City, sa Muntinlupa at Millennial sa Vancouver, Canada. Ito yung youth-centric part, labor rights. Yung bagong grad sa Baguio City na walang jobs dahil budget sa education napunta sa fake bridges. Piruin mo yun, may mga bridges na wala namang river. Ano yun? Di ba? Nakakatuwa po, di po ba? Nako, mag-comment po kayo kung nakaranas po kayo, nakakita po kayo ng isang tulay na wala namang lagusan ng tubig. Nako, mga OFWs natin sa Italy, pero 10% loss ng corruption, no? Talagang kunwari si Jenny, isang OFW sa Milan, Italy, nag-send para sa tuition ng kapatid sa Iligan City, Lanao del Norte. Tapos baha ulit. Bakit ba gobyerno? May gobyerno pa ba kaya tayo? Okay, para sa mga kababayan natin diyan sa Honolulu, sa Kuala Lumpur, sa Oslo, Norway, sa Athens, Greece, sa Hanoi, Vietnam, sa Mexico City, hindi po Mexico, Pampanga, sa Cape Town, South Africa. Your hard work funds this mess. Yung kurakot parang K-drama. Talagang pero tayo heroes abroad. Sometimes we are calling them honorables. Ano ba 'yon? 'Di ba? Kaya mag-ready po kayo sa 2028, no? #WalkWithLan for Pinoy Power, mga kaibigan. Okay, ano tayo Deep dive tayo, mga kaibigan. Okay. Pero may mga questionable insertions na, no? Yan, mga unprogrammed funds sa GAA, itong mga ito ay nag-lead sa ouster ng speaker. No, wag na muna po tayo mag-concentrate sa mga senador. Kung baka 2 senador lang 'yan, di ba? Mag-concentrate po tayo sa mga congressmen and women led by the former speaker. Ayun, mag-imbestigahan po yung speaker na yan, no? Si Saldi Coden, no? Talagang ganun po yun, mga congressmen po. Yung dati pong senior deputy speaker, yun po ang ating umpisahan. Doon po tayo mag-umpisa, bago po yung mga senador na yan. Kasi dyan, malalaman po natin yan eh. Kasi may mga district engineer. Yung mga district engineer, tao rin po yan ng mga congressmen and women, no? Sa Maynila, ayun. Hello. Okay. Yan. Ano po natin, no? Talagang labanan po natin ito, no? So mga #WalkWithLan dyan sa Parañaque City, General Santos City at sa London, Seoul, South Korea, sa Amsterdam, Netherlands, sa Madrid, Spain, sa Zurich, sa Switzerland. Rally na bukas, mga kaibigan. Talagang baka mawala na. Ay, naku, wag naman sana, no? Baka mangyari po, mga nangyari noong 1986. Ay, nako, mag-iingat po kayo. Dahil sobra na po. Kailangan na po nating magalit. Dyan sa speaker ng dating speaker. At nako, si Saldi ko. Ay, nako, wag na po tayo mag-focus. Biruin nyo ito parang karma. Lahat po ng bumatikos kay Vice President Sara Duterte noong mga nakaraan, putik sila pala yung mga kurakot, mga hinayupak kayo. Ay nako, talagang kailangan na po natin magalit sa mga flood projects na yan. Biruin mo, lalabas ka, binabaha, sila hindi man lang bahain mga, di ba? O ano ba yun? Di ba? Kaya kayo, mga kababayan ko, yung mga 3 nakaupo dyan, kailangan na nating ibukas ang ating pag-iisip.
Ha? Ipatalsikin na po natin ang mga dapat patalsikin. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Mabuhay po yung mga audience ko dyan na 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.